Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Magandang hapon po mga ka-TNK. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Tayo-tayo po muna ang magkakasama-sama, no? Habang kasalukuyan pong nagpapagaling. Ang aking partner na si Miss Sharon Enriquez. Get well soon po, Ate Sharon. Ayan. Ito po si Hani Castro, no? Mula sa Philippine Commission on Women. Napakikinggan po tayo sa Radio Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama niyo pa rin po kami sa pamamagitan ng replay natin sa Radio Pilipinas tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon at mapapanood sa ang ating programa sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox. Mga ka-TNK, nalalapit na nga po ang pagtatapos ng ating National Women's Month. Pero marami pa rin tayong dapat abangan. Sa katunayan nga, kasalukuyang ginaganap ang ikalawang araw ng halad sa Kababayenan Visayas Women's Summit sa University of the Philippines, Cebu. Sa ilalim pa rin nga po ng ang ating temang mula 2023 hanggang 2028 na We for Gender Equality at Inclusive Society, ang sub-theme o focus natin ngayong taon ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas na naglalayong i-empower ang mga kababaihan sa marginalized sectors. Samantala, sa susunod na linggo naman po, itutungo ang ating mga kasamahan sa Butuan City sa Mindanao para sa Pakigduyog Women's Summit 2025. Sa pangunguna po iyan ng PCW North Mindanao Field Office. Ito po ang katunayan na ang National Women's Month Celebration o NWMC ay talagang ipinagdiriwang sa buong Pilipinas. Dahil nais po nating maipakita na ang ating selebrasyon ay para sa lahat ng sektor ng kababaihan sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman, isang pagbati po ng National Women's Month, Happy National Women's Month mula sa amin dito sa TNK. Mga ka-TNK, kung mayroon kayong mga NWMC-related post na gusto ninyong i-share sa social media, mangyari lamang po na gumamit tayo ng official hashtags natin, ang hashtag WeCanBeEqual at hashtag NWMC2025. Samantala mga ka-TNK, i-flex muna natin ang isa na namang good job ng ating mga partners in advocacy para sa ating featured God Work. God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Good job talaga ang mga isinusulong nating advokasya dahil makailan nga lamang po ay nakamit ng PCW at DDB Group Philippines ang Meritorious Technical Award of Excellence sa Values category na Reverence for Family Unit, Marriage, or Responsible Parenthood para sa short films na family business na binubuo ng Mirror at Play.
Natanggap nga po ang nasabing award para sa impactful campaigns na against online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC noong March 18, 2025. Kasama sa mga tumanggap ng award para sa PCW ay sina OIC Executive Director Nerlin Santos Millar, ang inyong lingkod Hani Castro, at PCW Information Officer Shika Sandigan at John Paulo Barcelona. Naroon din syempre ang ating private sector partner na Tribal Worldwide Philippines o Tribal DDB sa pangunguna ni Managing Director Diane Chua at DDB Philippines Deputy Executive Creative Director Shaki Kakam. Ang short films na family business na binubuo ng Mirror at Play ay nagkamit na rin ng Gold Anvil Awards sa 60th Anvil Awards noong nakaraang Enero. Ang nasabing short films ay finalist rin sa 2 major Asian Creative Festivals, ang AdFest 2025 sa Pattaya, Thailand at Spikes Asia 2025 sa Singapore. Walang kaduda-duda na good job talaga ang advokasya ng ating mga Gadvocates. At syempre, umaasa tayo na sa pamamagitan ng patuloy nating advocacy ay tuluyan na ring magwawakas ang pang-aabuso at eksploitasyon sa kababaihan, mga bata at iba pang vulnerable sectors. Mula sa good job ng ating mga Gadvocates, dumako naman tayo sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At ito na nga po ang ating hashtag Say sa TNK question para sa linggong ito. Ano pong mga serbisyo ang kailangang palawakin at pagbutihin upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng kababaihan, lalo na po sa malalayong komunidad? Yan. Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin po natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan nga po, at dahil National Women's Month celebration pa rin, ngayon, nabanggit natin kanina no, na mayroong nalalapit na pagdiriwang na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At isa nga po rito ang Pakigduyog Women's Summit 2025 na gaganapin sa Butuan City sa pangunguna ng PCW North Mindanao Field Office o NMFO. Maya-maya lang ay makakasama natin ang isa sa mga GAD specialists natin sa NMFO para magbahagi sa atin tungkol sa nalalapit na Pakigduyog Women's Summit 2025. Makikilala po natin siya pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan.
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madaha. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Ayan. Gusto ko lang pong bumati kay Sean Kyle Flores na nanonood po sa atin sa live stream ngayon. Kasama po natin ngayong hapon si Miss Chandray Lian Uy mula sa PCW North Mindanao Field Office. Yan. Magandang hapon sa iyo, Lian. Maayong hapon, Miss Honey. So, thank you for having us from PCW North Mindanao Field Office po. Ayan, Miss Lian, ano po ba itong kasi meron kayong tinatawag na Pakigduyog Women's Summit sa darating na linggo. Ano ba itong ibig sabihin po ng Pakigduyog para doon sa mga kababayan natin na iba yung kanilang local language, no? At bakit po ito yung napili nating title ng Women's Summit na inorganisa nga po sa pangunguna ng PCW North Mindanao Field Office? Yes po, para po sa mga non-Bisaya speaking or non-Cebuano speaking natin na mga ka-TNK. So, Pakigduyog from its root word po, na duyog. So, it's a Cebuano or Bisaya na word that means to accompany po or to come with or to go with or kung sa Filipino po, parang sabay-sabay, ganun po. So, this word was chosen back in 2023 when we had our first ever Pakigduyog Women's Summit. That was held po in Cagayan de Oro City where our office is located. So, since it's a coming together of different agencies, different government offices to provide services for women in marginalized sectors. Ayun. So, sama-sama yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Talagang pasok pa din doon sa ating tema, Miss Lian, ngayon, na babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Parang na-foresee nyo na nung 2023 pa na magkakaroon tayo ng ganitong focus. So, kanina nabanggit mo na 2023, tama, nasimulan itong taunang pagdaraos ng Pakigduyog Women's Summit. Yan. Para sa taong ito, ano naman po yung pangunahing layunin nung Pakigduyog Women's Summit? And sino-sino ba yung mga kasama natin dyan? So for this year, this is actually our third cycle na of Pakigduyog. So 2023 was our first, 2024 was our second, and then ngayon po, for 2025, ano pong mga meron during this one-day event? Marami po, may mga serbisyo para kay Juana. So marami po tayong mga services. Meron din po tayong mga breakout sessions, so mga learning sessions na mga participants can attend and learn and upscale po. Ayun. So, merong iba-ibang services. Ano bang klaseng mga services to, Miss Lian? At saka open ba to sa lahat ng mga taga doon, mga citizens, o pang-gobyerno lang ba to? Thank you po for your question, Miss Honey. So, in the spirit of inclusivity, since actually yung pag-start po ng Pakigduyog, so marami tayong partners for the event. For this year, yung main partner po natin is si City Government of Butuan and si Caraga State University. So marami din po tayong mga service provider partners to provide mga legal consultation, legal services, health-related services and medical services. And we also have many information and education materials, so mga brochures po. And then those are just some of our services that will be available during this day. At available ito doon sa ating mga mamamayan, yung mga kababaihan, lalong-lalo na doon sa mismo, yung mga taga-Butuan mismo, kasi malapit sa kanila yung yung ating venue sa taong ito, no? So yung nabanggit mo na may mga lecture, ano ba yung mga topics natin sa mga lecture diyan para magka-idea yung ating mga kababayan? So sa mga lectures po natin, mga breakout sessions that will happen in the afternoon of this event, meron po tayong 7 breakout session. So iba-iba po yung mga titles, iba-iba yung mga session topics, and then from different agencies din po or government offices yung magiging resource persons natin. So meron po tayong
cybersecurity and anti-OSAE. So that will be by DICT. Meron din po tayong Filipino Sign Language. Bago po ito, wala po ito in the first 2 cycles. So Filipino Sign Language. So also deaf awareness po ito. And then in the spirit din po of inclusivity, we also have many other sessions, including adolescent health and development. And then also from Dole Caraga, they will also be discussing their child labor prevention and elimination. And then we also have from Bangko Sentral ng Pilipinas to teach us about financial literacy. So I think may nami-miss po ako. Ayan. Pero mga 7 po yun. Very interesting yung mga topic nyo dyan, no? Parang lalo na yung yung tungkol dun sa Filipino Sign Language. Kasi, di ba, yes. Within the National Women's Month, we also celebrate, no, or commemorate yung yung Women with Disabilities Day. And talagang yung pagpapalaganap ka natin nung awareness at paggamit ng Filipino Sign Language, talagang napakahalaga din para sa ating mga mga kapatid na mga persons with disabilities, yung mga hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig or hard of hearing na tinatawag, yung sobrang hina na yung nadidinig nila, halos wala na silang naririnig. So present naman yan regardless of lalaki or babae, pero yun nga, yung mga women with disabilities natin, yung mga kapatid natin na mga kababaihan na may kapansanan, napakahalaga rin dito sa kanila kasi dumadagdag yun dun sa vulnerabilities nila, no? Kung halimbawa merong nagawa na crime against a person, tapos paano silang lalapit sa police, for example, para mag-report? Kasi hindi sila naiintindihan, hindi sila naririnig, hindi nila maipahayag yung kanilang yung kanilang nasa sa loob or ano ba yung sentiments nila. So, yes. Napakagaling na meron kayong ganyang effort kasi 'di ba, Miss Lian, tayo mismo sa government, challenge din sa atin kung paanong paanong makipag-communicate dun sa ating mga deaf mute na mga kababayan, yung mga nagiging clients natin. So, dapat pang good job, na God job. Ayan, ang gawain ng ating mga partners natin, no, sa North Mindanao area. At saka yung nabanggit mo, Miss Lian, yung financial literacy. Talagang napaka-importante din yan para sa ating, lalo na sa ating mga kababaihan. Ayan. Teka lang, kanina pa tayo nagkukwentuhan, Miss Lian. Ano bang magaganap? Ano bang pupuntahan ng mga kababayan natin dyan sa sa Pakigduyog? Kailan nga ba ito mangyayari? At saan exactly sa Butuan? Baka sila'y maligaw at kung saan pumunta. Yes po, Miss Honey. So, yung activity natin, yung Pakigduyog Women's Summit 2025, for this year, we will have it in Caraga Region. Na-mention na po ito na this will be in Butuan City. So, from Region 10 in 2023, Region 9, sa Zamboanga Peninsula in 2024. Ngayon po, pupunta po tayo sa Caraga Region. So, this will be in Caraga State University, Butuan City on March 27, 2025. So, one-day event po ito. And marami pong ilulook forward niyo po during this day. We will have, as mentioned, mga serbisyo para kay Juana na serbisyo fair. And may Women's Fair Bazaar din po. So, providing an avenue, providing a space to promote our women-led and women-owned small businesses po, small and medium businesses. Ayun. So, sa Caraga State University sa Butuan. Anong oras ba mag-uumpisa yan, Miss Lian? So, magsa-start po tayo ng 9 a.m. hanggang 5 p.m. Aside from our serbisyo para kay Juana Women's Fair Bazaar, meron din po tayong mga baka po may mga homegrown local performances po, mga homegrown local artists, also promoting women empowerment din po ito and providing an avenue and space for them to also share their talent and creativity. Ayan. So, mga kababaihan talaga, sabi nga natin, nasa iba-ibang sektor sa cultural sector, pati dyan sa mga creative industries, no, yung mga artists natin. Ayan. At again, mula maghapon iyan. Nabanggit mo, Lian, meron din palang parang pa-trade fair
So kung Yes po. pwedeng po, ano kayo mga ititinda nila? May mga food ba, textiles, or anong klaseng mga products ito? Para sa mga, baka mapadaan sila dyan di dumaan na rin sila at bumili. Tangkilikin natin yung mga produkto ng ating mga, micro, small, and medium enterprises dyan. Yes po, sa mga MSMEs po natin. So meron po tayong mga food and mga non-food products. So you can look forward po, baka may mga butuan ng mga delicacies or mga pang-souvenirs din po, mga items that you could take home and during the event. So you can buy and support, buy Caraga or buy butuan ng mga products po. Ayan, so yung mga participants din po natin, from marginalized sectors, since we are promoting po inclusivity. So from marginalized sectors po talaga yung, this event is really for marginalized sectors from PWD, solo parents, senior citizens. So we are welcoming you po to our event. But aside from that po, Ms. Honey, as mentioned, about inclusivity, about PWD, about yung sa deaf community po. So we will also live stream the event in the morning. So thanks to PIA Caraga also. So we will also be live streaming the morning session of this event. Ayan. So may live stream din pala. So abangan din po natin. At kaya natin yan, Lian, i-live stream din natin. I-share din natin. Bukod sa PIA Caraga na live streaming, i-share din natin yan sa PCW Facebook, official Facebook, para makita rin ng ating mga followers sa ating official Facebook account ng PCW. At syempre, salamat sa PIA Caraga na katuwang din natin dyan sa sa region na magpo-provide ng live stream. Kasi baka kasi yung iba taga ibang region or tawag dyan, taga ibang lugar, hindi sila makaka-attend. Pero at least yung mga part ng mga lectures ganyan, yung mga ibang bahagi ng program ay maaari nilang maaaring may matutunan at mapulot din sila, di ba? Parang kasama na rin natin sila. Ayan. So ayan. Miss Lian, baka meron ka pang, nabanggit mo kasi third run. So first, Cagayan de Oro. So Region 10, tapos Zamboanga. Ano ba yung mga pa-highlights natin dyan dun sa mga nagdaang Pakigduyog Summits? Yes po, yung pinakauna po talaga, big event po talaga siya with 1,000 participants. And then marami ding partners na kasama natin for that event. So we can say yung mga partners na nakipagduyog for that activity for our women from marginalized sectors. So nakipag-coordinate po kami with different agencies. For the first one, with the City Government of Cagayan de Oro and DSWD. And for the second, with the City Government of Zamboanga din. So paano po siya nasimulan, Ms. Honey, i-share ko lang po. From the new recurring theme po kasi, from 2023 to 2028, yung We for Gender Equality and Inclusive Society. So the theme highlights, aligned kasi din siya sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na hina-highlight po yung growth and development to be inclusive and para makapag-provide po ng equal opportunities to all Filipinos. So equipping them with skills para makapag-participate po sila sa ating parang competitive na economy. Kaya po may mga breakout learning sessions din, not just services but also learning opportunities for them. Yun. So, bukod nga doon sa mga serbisyo, kailangan tinutulungan o may kaagapay din tayo ng ating mga kababayan kung paano nga maging actively bahagi sila nung productive endeavors Sabi nga hindi lang magbenepisyo mula doon sa development kundi maging bahagi at mag-ambag doon sa national development. Ayan. Mga ka-TNK napakinggan nga po natin kung ano nga ba yung Pakigduyog, and I'm sure na marami po sa inyo, lalo na yung mga taga-Butuan, lahat po kayo, lalo na yung nasa Butuan City o karatig na lugar, ay excited na para rito. Pero bukod nga po sa Pakigduyog Women's Summit, ano-ano pa nga ba yung mga programa o mga initiatives na isinusulong ng PCW North Mindanao Field Office para sa kapakanan ng ating mga kababaihan sa North Mindanao? So kasama po nga dyan, nabibilangan niya ng Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao at ang Caraga Region. Yan po ang ibabahagi sa atin ni Miss Lian, pero mamaya po yan pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman
para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan.
Sa Bagong Pilipinas, Pangarap Mong Bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kasama pa rin po natin ngayong hapon si Miss Lian Uy mula sa PCW North Mindanao Field Office para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ayan. Magandang hapon ulit, Miss Lian. Magandang hapon, Miss Honey. Maayong hapon. Ayan. So, Miss Lian, bukod nga po dito sa Pakigduyog Women's Summit, no, pag-usapan naman natin, ano-ano pa po ba yung mga programs and initiatives na isinusulong ng North Mindanao Field Office ng PCW para sa kapakanan nga, no, ng ating mga kababayan dyan sa bahagi ng North Mindanao? Yes po, marami po kaming natatanggap na mga tanong regarding ano po yung mga activities ni NMFO. Actually, ang Pakigduyog Women's Summit 2025 is our main activity po in celebration ng Women's Month. So, ang NMFO team are all working together for this one big event. Pero si NMFO din po ay active sa mga activities in the region. So, for example po sa mga RGADC or Regional GAD committees ng mga regions na may mga invitations din po, nagpa-participate din po kami. For example, yung sa kick-off event in Region 10 earlier this month. And then, yung sa kick-off event din po ni PCW, we also watch may live streaming. So, we also watch that on Facebook kahit nandito po kami sa Cagayan de Oro. So, we saw po yung mga speeches. So, congratulations din po to PCW headed by Chair MD po, yung division, who we are also coordinating din po. So, shout out po. Ayan. So, sa sa pakikipag-ugnayan nyo ba? Kasi we have yung mga regional offices, no, nung mga iba-ibang line agencies like DSWD, yung DOH, even yung mga DBM, NEDA, nandyan, may regional counterparts yan eh. So parang, kumusta naman po yung mga developments or ano ba yung mga napapag-usapan ninyo ng mga ahensya dyan sa region? Para po, syempre, doon sa sa mainstreaming ng gender and development sa mga programa nila dyan. Yes po, very responsive and supportive naman po sila. So we have so many coordination meetings this month. I think starting nung February din with our main event partners na si LGU Butuan and si Caraga State University. And also po for the coordination with the regional line agencies, may mga coordination meetings po kami virtually lang po via Zoom. And very responsive po na they already suggested or gave or offered their services that will be available during this event. For the activities po na partner or na participate ni NMFO po, such as yung sa home care for girls, may delivery of goods and services din po. This was with DSWD Region 10. Ayan, Miss Lian, napag-uusapan natin yung mga initiatives na meron ang PCW at mga kag-advocates natin dyan sa North Mindanao, no? Kanina, tinanong natin yung ating mga
ka-TNK sa hashtag Say sa TNK kung ano nga ba yung mga serbisyo na kailangan pang palawakin o pagbutihin para matiyak nga no, na natutugunan ang pangangailangan ng kababaihan. Lalo na yung mga nasa mga malalayong komunidad. Siyempre dun sa mga region, sa local government units, diba, sa mga communities natin. So tingnan nga natin, ano kaya ang say ng ating mga ka-TNK? Yan, ready na ba ang ating tech team? Ayan. Sabi po ni Miss Barbara, isa po siyang farmer no, from Nueva Ecija, Farm to Market Road. Yan, sabi ni Miss Barbara, maayos na daan upang mapadali ang pagbaba ng produkto mula sa mga liblib na lugar o mga sityo. So yan, Farm to Market Road. Sabi naman po ni Emily, isa raw po siyang small business owner mula sa Bulacan. Hanap buhay o puhunan para mabigyan ng oportunidad ang mga kababaihan na magkaroon ng pagkakakitaan. Yan, ito naman po, isang social worker mula po sa Pampanga, si Miss Salome. Suporta sa pagbuo ng cooperative, samahan ng kababaihan na pwedeng malapitan sa panahon ng kagipitan at maaasahan sa iba pang pangangailangan. Yan. Si Helen naman po, ay isang teacher from Pangasinan. Pagpapatayo ng mga paaralan sa mga sityo. Yan. Sabi ni Miss Helen pa, no, ni Teacher Helen, malaking bagay ito sa kanila upang hindi na kailangan pang dumayo para lang matuto. Yan. Sabi naman po ni Liv, isa po siyang lawyer. Si Attorney Liv. Mula sa Laguna, legal services. Sabi po niya, most lawyers are practicing sa big cities. Kaya yung mga babae sa far-flung areas have no access to legal services. Sabi pa niya, kaya madaming victims ang hindi makakuha ng justice or unable to fight for justice. Yan. Sabi naman po ni Ami Reyes Timbal, yan, seguridad daw sa kalusugan. Yan. Tas masigurong may araw-araw na pagkain sa hapag. And bumuo ng isang tawag, isang lingap. May tawag na siya dun sa program. Isang tawag, isang lingap ng kababaihan upang magbigay solusyon sa mga hindi inaasahang problema. Ang daming ang daming insights, ang daming suggestions ng ating mga ka-TNK. Ano pong masasabi mo, Lian, sa mga say ng ating mga ka-TNK? Walang taga walang taga North Mindanao Pero based dun sa mga pakikipag-ugnayan ninyo dun sa mga mga regional line agencies natin and sa mga local government units, pag mga regional development committee meetings, meron bang similar na mga problema, mga issue na kailangan pagtuunan ng pansin, or meron baka pwede mo ring i-share sa ating mga ka-TNK kung ano ba yung mga nakikita nyo na dapat pa talagang pagtulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yes po, ang kaganda po ng mga insights na shinare ng mga ka-TNK, no? Sayang walang from North Mindanao ng mga regions, walang from Region 9 ba yun? Region 10? Caraga? Wala po ba? Wala So, puro Luzon yata. Po? Ewan ko si Ma'am Ami Reyes Timbal kung taga saan nito. Kasi sa Facebook nag-comment ito Anonymous po. Opo. So, ang kaganda ng mga comments and insights nila, yung napansin ko po, parang more on yung far-flung areas, yung access. Parang ganun po yung mga na-notice nila na mga problems, yung access, wala pong access, yung sa farm to market road, and then yung access to financial services, yung access to assistance ng social protection, access to services on yung sa VAO po ba yun? Yung na-mention po. Yung sabi niya yung wala raw legal services sa malalayong lugar. Legal services, yes po. So, parang medyo related din po siya sa aim ng Pakigduyog. Actually, yung sa Pakigduyog Women's Summit. Kasi, yung sa serbisyo para kay Juana, the aim is to bring the services closer to the people who need them, closer to to our participants. So, they're mostly coming from marginalized sectors po. And yung sa women po talaga. So, those who are vulnerable in society, yan po talaga yung gusto naming ma-reach. So, welcome po talaga sila to join our activity. If may mga CSOs po or NGOs na may partner communities or supported communities, feel free din po to reach out, and then you may also join our activities. Yung sa mga insights po, back to the insights and the comments, ano po talaga siya, no? Yan yung mga binabanggit namin na mga issues, mga social issues, gender issues,
na kailangan pa rin talaga ng more focus. May mga programs and projects and activities naman doing that, but an encouragement to all the service providers to work towards being more inclusive, towards thinking about the people, to our fellow Filipinos na nasa far-flung areas po. Ayan. So, Miss Lian, ayan, bukod before tayo magpaalam, no? Kasi ano na. Ang napakabilis ng oras para lang tayo nagkukwentuhan, 'di ba? Pero ang dami na nating napag-usapan. So siguro before po tayo magpaalam, last question na lang. Bilang pagtatapos po. Ano yung mensahe ninyo para sa ating mga ka-TNK? So, lalong-lalo na yung mga taga dyan sa region, no? Pati na rin po dun sa mga partners natin, na mga agencies and mga local governments dyan sa bahagi ng North Mindanao. Yes po, Ms. Honey. So, we would like to thank our partners for this year, especially the City Government of Butuan and Caraga State University. And of course, to our many service providers, mga partners sa breakout sessions. Hindi ko na po kayo maiisa-isa pag-mention. But we will have, of course, mention you during the event. And then may mga promotional materials din po tayo. So we would like to invite the women from marginalized sectors, especially in Caraga region, to come join us during this event. We hope na magiging this would contribute and help you in your accessing of the services, accessing learning opportunities, provision of space to offer and display your products po. And then may mga support din po tayo for the local and homegrown na mga artists. So mga Bisaya songs po na baka hindi pa po familiar to many. Meron din po tayong magagandang Bisaya songs, Cebuano songs po. So thank you very much, and we would appreciate inyo ang pakigduyog ato ang activity. Ayan, muli maraming salamat, Miss Lian Uy, and to the PCW North Mindanao Field Office for joining our episode this week. Pero Miss Lian, wala bang sample nung very beautiful Bisayan song? Pinakanta. Ayan na nga. Look forward na lang po tayo sa activity natin. Baka po. Kala ko kakanta ka eh. May mabalantod. Ay, hindi po. Ayan. Siyempre po, we wish you all the best sa Pakigduyog Women's Summit 2025. And congratulations na po in advance sa inyo at sa mga partners natin, no, sa North Mindanao. Kasama na po siyempre ang City Government of Butuan at ang yung State University na partner natin. Ayan. Thank you very much, Miss Honey, and congratulations din po, especially sa kick-off and then yung activity natin ngayon in Visayas. And of course, with coordination po yung pakigduyog with the central office, especially with the social marketing team po ng CareMP. So thank you very much. Thank you, Lian. And syempre, hello na lang sa ating mga kasama dyan sa NMFO. Maraming salamat. Yan. Bago pa tayo magtapos, magbabalik po ang tinig ng kababaihan pagkatapos ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas magtigil at gumalang kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga
more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na Ayan, mga Godvocades, ano na nga ba ang estado ni Juana ngayon? Ayan, pinaalalahanan po ng PCW ang lahat ng sangay at tanggapan ng pamahalaan sa national at local levels na mag-submit ng kanilang estado ni Juana report. Ang mga report na isusumite ninyo ay gagamitin sa paggawa ng Estado ni Juana National Report. Ang deadline po sa submission ay hanggang March 31, 2025 na lamang. You can send your reports to pdpmed.monitoring@pcw.gov.ph. Again, that is pdpmed.monitoring@pcw.gov.ph. Para sa karagdagang detalye, basahin lamang po ang PCW Memorandum Circular Number 2025-03 na matatagpuan sa PCW website na www.pcw.gov.ph. So yan, mag-submit na po kayo sa ating mga mga iba-ibang sangay ng pamahalaan, mapa-national o local level ng inyong respective na estado ni Juana, regional or local reports. Ayan. Mga ka-TNK, isa na naman nga pong episode ng Tinig ng Kababaihan ang ating natapos. Bago po tayo magpaalam, may pasalamatan po muna natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, syempre, ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at ang ating mga production personnel na nakasama natin sa broadcast ngayong araw. At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women sa aming Management Committee at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama natin dito sa studio at nakamonitor sa atin online at on-air. Sa akin pong co-host na si Miss Sharon Enriquez, get well and see you soon po, Ate Sharon. Ayan. Ito pa rin po si Hani Castro mula sa Philippine Commission on Women. Paalam na po muna mga ka-TNK. Magsama-sama tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawa.